Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 31, 2026, Linggo, at ngayon ay dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 34 verses 46 and verses 8 to 9. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo o Santissima Trinidad, Holy Trinity o anuman. Pero ito ay kilala din bilang tatlong persona sa iisang Diyos. Madalas ito po ay kinokontra kinakalaban ng ibang mga sekta o ibang relihiyon dahil para sa mga ang sinasandigan ay ang Biblia lamang at gagamitin nila na wala naman talagang nakasulat sa Biblia tungkol sa Santissima Trinidad. Bagamat ito po ay isang doktrina o katuruan ng simbahan, siyempre tayo naman po ay bahagi ng ating pananampalataya ay sa gabay ng Espiritu Santo. Ang simbahan ay nagsasalita sa nagbibigay ng kaliwanagan sa ilang mga misteryo ng ating pananampalataya. Isa na sa misteryong yan ay ito nga tinatawag nating tatlong persona sa iisang Diyos. Iisa lamang ang Diyos at yun ang ating pong pinananaligan. Iisa lang ang Diyos. Pero sa ating pananampalataya, ang Diyos na ito ay may tatlong persona. Nagpakilala bilang Ama, nagpakilala bilang Anak, bilang Espiritu Santo. Ang Ama ang siyang lumikha, ang Anak ang siyang tagapagligtas, at ang Espiritu ang patnubay na patuloy na sumasama at nakikipamuhay sa atin, ang Espiritu Santo. At sa pamamagitan nga nitong pananampalatayang ito, sa ating mga pagbasa ngayong linggong ito ay mas maririnig natin o maunawaan natin ang hiwaga o misteryo ng Banal na Santatlo. At kung babasahin mo ang kabuuan o ang Biblia, bawat kasaysayan, sa Lumang Tipan, ang Ama ay nakikipag-ugnayan sa tao. Sa Bagong Tipan ay ang Anak naman ang nakipag-ugnayan sa tao. At matapos nga ang panahon ng Panginoong Hesukristo sa daigdig na ito, ang Espiritu Santo naman na siyang lumukob sa mga alagad at patuloy na bumababa sa atin. Ito yung naging pagdiriwang natin. At sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodus, ito yung tinanggap ni Moises na dalawang tabletang bato kung saan nakasaad o nakasulat ang 10 utos na magiging batayan ng bayan ng Israel at magiging batayan ng ating pong pamumuhay na ipinagkaloob ng Diyos na dapat sundin ng bawat isa, tuparin at isabuhay na sa ganon ay mas maramdaman natin ang pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoon. Meron tayong Diyos na mapagmahal, meron tayong Diyos na mapagpatawad na sa kabila ng katigasan ng ulo ng tao
siya pa rin ay nagbigay ng gabay para sa mas ikakabuti at ikakaayos ng ating pong pakipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.